nakikita nyo na po itong ating bone close reduction. Print screen ko na lang class kasi marami naman talaga makikita sa isang hanapan natin sa Google, 'di ba? So, ang importante dito, may examples tayo kung paano ginagawa yung bone close reduction. So, tulad dito, sa nose, basic. Na-dislocate yung part ng nasal bones mo, facial bone. Okay? Ayan, tumabingi siya. So, kaya siyang maayos. Okay. We call this close reduction for nasal bone. Tapos, ibabalik siya sa dati tulad nito. Meron din dito isang example, fractured bone sa wrist. Ayan. So, ang gagawin po ng doctor, tulad nito, dito sa arm, hindi hilot ang tawag dyan na reduction mismo. Yung end-to-end ng bone na na-fracture, i-coax niya. When we say coax together, i-a-adjust niya na paglapitin ulit sila. So, ganon. So, the doctor is coaxing the two ends of the bones na na-dislocate. So, yun yung natawag I'm back! Okay, pasensya ulit. Class, do you hear me again? Yes, thank you. Pa-copy-paste naman po ulit ng in-call messages. Pasensya na sa internet ko ngayon. Maulan kasi sa area namin. Makulimlim. Ewan ko sa inyong part. Pero dito kasi kami sa may Kamaligan na area. Boundary kami. So, I don't know sa other parts ng Naga City. Please copy-paste naman po yung sa in-call messages nyo para mabasa ko po yung the rest. Thank you. Mag-prepare na ako ng aking Word file para din ako mag-ask sa inyo dahil sa ating intermittent connection. Woohoo! Okay, once again, my question is, what's the difference between a close bone reduction and an open bone reduction? So the focus is also to have a bone to heal. Okay? Pagdadaanan pa rin naman pareho yung stages in the healing of a bone fracture either way. So, close man yan or open. So, kapag may open surgery, kailangan buksan talaga yung skin, di ba? Yung part ng bones na na-fracture, ipo-coax pa rin niya ng doktor. Okay? Gagawin niya pa rin kung ano yung ginagawa niya sa close. Pero sa open, surgery, dapat talaga may surgeon ka na kailangan. Okay.
Open reduction is where the fracture fragments are exposed surgically by dissecting the tissues. Closed reduction is the manipulation of the bone fragments without surgical exposure. Very good. So yun yung kaibahan talaga niya, class. May surgical exposure kapag open reduction. Okay, basahin ko yung mga sagot nyo. Open reduction requires surgery. Totoo. So yun, may nagtanong kanina, kailangan ng anesthesia. Opo. Open fracture, compound fracture. The bone pokes through the skin and can be seen. Or a deep wound exposes the bone through the skin. Closed fracture, simple fracture lang siya. The bone is broken but the skin is intact. Ano yung ginagamit ng mga doctors para hindi natin siya magalaw? 'Di ba? Anong tawag doon? Pang-protect. Sa iba, ang gamit ay plastic na lang. Ang iba, sinesemento. Yes, cast. Yun. Kailangan din yan kapag may broken bone. Thank you din, Aubrey, for your answer. So last but not the least, we will talk about homeostatic imbalance sa bones. Ang una ko ditong nilagay is the rickets, disease of children in which the bones fail to calcify. The bones soften, malambot, and the weight-bearing bones of the legs become bowed. Para siyang, baliko, due to lack of calcium in the diet or lack of vitamin D. Ayan, yung iba may K-wire pin para sa cast fiberglass pa. Grabe naman yun, ha? Which is needed to absorb calcium in the bloodstream. Yung vitamin D, kulang ng calcium or kulang ng vitamin D sa diet ng bata, kaya nagkakaroon ng rickets. Gusto ko rin i-differentiate sa inyo, class, yung difference ng rickets tsaka polio. Okay. Meron sa book nyo picture nung sa rickets. Pero tingnan natin dito sa net kung makakahanap tayo ng mas marami. In the Philippines, yung focus ko po. Bakit? Kasi nasa Pinas tayo. Although all around the world, class, yung rickets, sa US man yan or other parts of the world, talagang may problem po ang marami ng rickets. Okay? So sa Philippines, ito pala, yung artista naman yung lumabas. Ito na lang yung ating focus, no? Ito, tulad nito, ano siya? Baliko yung kanyang legs. Iba naman to, class, sa sakang, pero parang sakang siya kung tingnan. Pero pag rickets kasi, nagka-curvature yung iyong bones. May mga bata po na pagkulang sa gatas, especially sa calcium ng ina, nagkakaroon din sila ng rickets. Ang polio naman, class, ano yung cause? Actually, ang difference niya, class, yung cause. Kung sa rickets, insufficient ang calcium, tsaka ang vitamin D, ano naman sa polio? Sa polio, maliit yung isang body part. Ang sabi din ng iba, pag may polio daw, masakit din daw yung part ng paa na maliit. So, more on Philippines muna tayo. Lahat ba kayo din nabakunahan against polio? Sa pagkakaalala nyo, class.
Bakit po ma'am pag na-fracture sinasabi na prone daw sa arthritis? Yung aking idea lang dyan is yung yung fluids ng ng katawan natin, mas dumadami kasi dun sa fracture na part. Remember na may tinatawag tayong synovial fluid na matatagpuan po yan sa joints. Sa joints usually. Yun. Pag nagkulang siya sa fluid dun sa joints, kasi nga, di ba, papasok siya doon sa fracture, yun na yung tendency na may sasakit na parts ng bones mo. Kaya parang napuprone ka na rin sa arthritis. So yun. May medication naman po yan, Brian. 'Di ba nga, i-increase lang natin yung intake ng calcium natin. Tapos magpainit tayo sa araw para ma-activate yung vitamin D ng katawan natin. Pero since iba-iba tayo, kailangan din na mag-consult sa doktor para malaman kung paano mas gagamutin yung arthritis nung tao. Or kung, di ba, na-fracture siya, sabi mo, tapos may arthritis. Sa case kasi nung uncle ko na kinuha na ni Lord just recently, Brian, meron siyang renal artery failure, parang sa kidney niya. Tapos naapektuhan din yung joints niya, pati fluids ng katawan niya. We will tackle that on the lymphatic system. Yun, grabe talaga. Kaya naaawa din kami kay uncle. You know, it's like pinapahinga na rin siya ni Lord. We are saddened, but we thank God kasi nakapagpahinga na rin siya. So yun, marami siyang sinapo, arthritis, renal failure, at sa heart pa ganun. So kawawa talaga si uncle. Sa papa ko naman na side, si papa nabalian siya ng buto sa barko. Kasi may napakalaking alon talagang finesse sila sa sa dagat. Ayan. Patapos na tayo class. Ayan, sharing na lang halos. So the tendency is for my father to get the parang angkorahe, para may kinukuha siya doon, tapos may hinihila silang mga ropes. He found out na mayroon pala siyang katrabaho na nandoon. So that his act was to help him also, yung katrabaho niya. Tapos biglang dumating yung mataas na wave. So nagslanting yung kanilang barko. We know na malalaki yung barko ng mga seaman, no, sa pagsisiman. So nagslide siya, nang tawag doon sa may barko baga, na kung saan si Rose tsaka si Jack nagbabanding air. Yun, I don't know, I forgot that term. Tapos nagslide doon si Papa, bumangga yung kanyang leg. Ayun. So yung na-damage, I think, was the tibia. I forgot. Ganun. Tibia, yung mas malaking bone ng lower leg. So yun, hindi naman naging prone si Papa sa arthritis nung na-fracture siya. Maybe because may mga medication siya na patuloy, tapos binantayan niya din yung kanyang diet. So diet is exercise, food intake, rest. Ganun po. So yun, I hope na may natutunan tayo sa lecture about bones. And one thing pala, sa pelvic area, yung pelvic girdle na tinatawag, mas malaki po ang pelvic girdle ng babae kumpara sa lalaki. Bakit po? Ayan, sino magsasagot dyan? You can type your answers. And sa bone size naman, mas malalaki yung at mahaba yung bones ng lalaki kumpara sa babae. At mas mabigat din ang bones ng lalaki kumpara sa babae. But in totality, our bones take 20% of our weight. Yan po, 20%. So, mabigat-bigat din yung ating bones talaga. Yung next lesson natin will focus more on the muscles. Yan. So, yan talaga mas mabigat. Okay, correct, Marian, Ninya, and Anne, Jackie, Catherine, Steve, for childbearing. Kaya, yung pelvic girdle, especially yung butas sa may pelvic girdle, na nagtatouch dun sa may coccyx, parang sinishape ng coccyx, vertebra, and pelvic girdle, mas malaki yung pabukas nun sa women. Yun po. So may tanong pa po tayo.
Kung wala na, sana makita nyo yung PowerPoint natin. Kasi dun sa last slide, may guide questions po doon para sa inyong future tests. Ayan. Okay? I hope marami po tayong natutunan at kahit papano ma-apply sa ating buhay. Thank you so much, class, for this afternoon, and see you on Thursday. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye po. Thank you po. Bye po. Thank you po. Bye, ma'am. Thank you po. Bye, ma'am. Thank you po. Thank you po. Bye, ma'am. Thank you po. Okay, Joanna, thank you. Nawala na ulit yung aking connection eh. Stop recording na lang to.